Ito po ang ZN Anime Tagalog Recap. Sa seryeng ito ay tungkol sa batang na reincarnate ng paulit-ulit sa loob ng 3.5 bilyong taon sa iba't ibang uri ng species. At sa huli ang ipinanganak bilang isang sanggol ngunit walang ibang nais ay mamatay dahil siya ay pagod na. Ngunit ang Diyos sadyang mapaglaro at ang buhay niya ay napakalungkot upang siya ay magbago. Ating tunghayan ang naging buhay ni Ziren sa mundong ito at kung paano siya nabuhay. Ang batang ito ay ipinanganak na gustong mamatay. Dahil bilyon-bilyong taon na siyang nabubuhay. Dati siyang isda sa lawa, siya ay naging isang higanteng dinosaur. Kahit isang bulkan na sumasabog. At mga elepante na hinuhuli ng mga tao. Pagkatapos ng daan-daang milyong reincarnations masyado na siyang pagod. Itinago niya ang lahat ng kanyang alaala. Para sa kanya, ang buhay ay sakit. Pero sa kabutihang palad, sa buhay na ito, nagkaroon siya ng ina na mahal siya. Sa unang pagkakataon, mayroon siyang pangalan, Ziren. Ang pangalan ng babae ay Wu Yingxi, nawala ang kanyang mga magulang sa digmaan. Di nagtagal. Nawala ang kanyang asawa sa isa pang digmaan. Masyadong malupit ang mundo para sa kanya. Pero buti na lang may Ziren siya. Si Ziren ang kanyang kaligtasan. Mabubuhay ako kahit anong mangyari. 6 na taong gulang na siya ngayon mula nang ipanganak siya. Hindi na nagsalita si Ziren. Pero hindi pa rin sumusuko si Yingxi sa kanya. Kinakarga niya si Ziren tuwing umaga para magtinda ng gulay sa palengke. Sa gabi, kinatapik niya si Ziren para matulog. Laging nakangiti si Yingxi at sinabi sa hindi tumutugon na si Ziren, mahal kita. Kahit na hindi maintindihan ni Ziren ang kanyang sinasabi, pero mainit ang pakiramdam na darama niya. Hindi niya ito kinasusuklaman. Sa buhay na ito, malinaw na nararamdaman ni Ziren na iba ang kanyang katawan sa dati niyang buhay. Sa paghihintay na makatulog ang kanyang ina, ay lumabas siya sa ilang nais niyang subukan ang kanyang paggana ng katawan. Nagkataon lang na may pulis na tumutugis sa salarin. Nang malapit ng kunin ng mga lalaki ang bilanggo, napansin ng lead man si Ziren sa poste. Natigilan siya saglit. Sinenyasan niya si Ziren na bumaba. Tumalon ang bata at dumiretso sa lupa, alam niyang kakayahan yon ng palaka. Kaagad pagkatapos, yumuko siya upang palakasin ang kanyang lakas. Siya ay sumugod sa mga lalaki na parang kidlat. Ito ang kapangyarihan ng cheetah. Itinaas niya ang kanyang kamao pagdating sa mga lalaki. Pinalipad niya ang isa sa kanila. Ito ang kapangyarihan ng Argentine Dragon. Malinaw na nararamdaman ni Ziren. Nasa kanya ang kapangyarihan ng bawat anyo ng buhay na naranasan niya, at napagtanto na ito na ang kanyang huling buhay. Habang siya ay nawala sa pag-iisip na ikuyom ng lalaki sa likod niya ang kanyang mga kamao. Malakas niyang tanong kung sino ba talaga ang bata. Hindi sumagot si Ziren, lumingon lang siya at ngumiti. Alam niyang maaari na siyang mamatay. Nakita ito ng kapitan at direktang inatake siya at pinalipad si Ziren sa lupa. Dahan-dahan siyang tumayo at hinawakan ang sugat. Nalaman niyang kung hindi siya conscious, naging normal ang mga function ng katawan. Matapos bigyan ng malamig na tingin ang lalaki, ay naghanda na siyang umalis. Sumugod na naman ng ang lalaki. Isang suntok ang tumama sa ulo ni Ziren. Sa halip ay nabali ang braso ng lalaki. Sapagkat ginawa niyang kasintigas ng pagong ang kanyang katawan, pinagmamasdan niya ang sumisigaw na lalaki. Nakahawak ang mga kamay niya sa lig ng lalaki. Nang malapit na niyang sakalin ang lalaki, isang bala ang tumagos sa kanyang tiyan. Bumagsak si Ziren sa lupa. At si Yingxi, na napagtanto na nawawala ang kanyang anak, ay umiiyak at naghahanap sa paligid. Ang pagnanais ng batang lalaki ay hindi ang mabuhay kundi ay mamatay. Dahil sa bilyon-bilyong taon ng reincarnation, siya ay pagod na pagod na. Ang mga alaala ng bawat buhay ay nagbabalik sa kanyang isip. Naiwan siyang nag-iisip kung ano nga ba siya, habang ang bala ay tumagos sa kanyang tiyan. Si Ziren, na bumagsak sa lupa, ay walang ibang nadama kundi ang saya sa kanyang puso at isang bakas ng pagbibitiw, nang handa na siyang tanggapin ang kamatayan. Muli, ay nagbiro ang mga Diyos sa kanya. Naramdaman na lang niya na nanginginig ang katawan niya. Hindi niya alam kung ano na ang nangyayari. Ang mga sirang organo, ang mga sugat na tumatagas ay gumaling. Dumiretso siyang gumulong, isang subo ng lumang plema ang tumalsik sa kanyang bibig. Pinunasan ni Ziren ang bibig niya pagkatapos dumura. Baka sa mukha niya ang pagkadismaya. Nakaligtas siya dahil sa kapangyarihan ng sea cucumber. Bumangon siya at tinignan ang sugat. At pagkatapos ay tumingin sa malayo.
Nagdesisyon siya at buo na ang isip niya. Pero maya-maya lang, narinig ni Ziren ang isang boses na tumatawag sa kanya. Bahagya siyang natigilan saglit, pagkatapos ay tumalikod at naglakad sa kabilang direksyon. Bilang isang tao, sa unang pagkakataon, hindi niya alam kung ano ang nararamdaman. Ang alam niya ay kaya niyang suportahan ang kanyang sarili. Walang kwenta ang manatili sa babaeng iyon. Sa puntong ito, naramdaman ni Ingshi na gumuho ang kanyang mundo. Hindi niya mahanap ang kanyang anak, siya ay sumigaw sa kawalan ng pag-asa. Ngunit hindi tumitigil ang bata, at kaya, lumipas ang 4 na araw. Mahina ang paglalakad ni Ziren sa kagubatan, hindi na niya kayang makatayo, nadapa siya, at nahulog siya sa lupa. Sa sandaling ito, nakaramdam siya ng init sa buong katawan, para siyang nasa vortex. Akala niya ay may mali sa kinain niya. Ganap na hindi alam na siya ay may sakit, kung kailan handa na siyang tanggapin ang kamatayan ng may bukas na bisig. May kalusko sa gubat sa di kalayuan. Bumungad sa kanyang harapan ang isang maruming babae, na nakatingin si Ingshi sa kanyang nakahandusay na anak. Sinugod siya nito na parang baliw. Hinawakan niya si Ziren nang sobrang mahigpit. Takot na mawala na naman siya. Ramdam ni Ziren ang init, medyo mas lumakas ang pakiramdam ni Ziren. Pinapanood si Ingshi na umiiyak sa sobrang kalungkutan. Biglang nagsalita si Ziren at sinabi na, "Kaysa umiyak ka, gusto ni Ziren mong ngumiti ka at sabihing I love you." Nanlaki ang mata ni Ingshi sa gulat. Ito ang unang pagkakataon na narinig niyang magsalita ang kanyang anak sa loob ng 6 na taon. Hindi mabilang na mga hinaing ang pumapasok sa isip. Muli niyang niyakap si Ziren at umiyak. Iyak ng iyak kaysa kanina. Ramdam ang init ng pagmamahal ng isang ina. Biglang pagkislap ng emosyon sa mga mata ni Ziren. Nagdesisyon siyang manatili. Pero ang hindi niya namamalayan, may iba na pala pumupuntirya sa kanya. Ang kapitan ng departamento ng pulisya na nakaligtas. Tungkol naman sa bata na pinag-uusapan ng mga preso. Itinanggi niya ang pagkakaroon ng bata na nasasangkot direkta sa kanyang mga katrabaho. Dahil may masama pa siyang plano ang nasa isip niya. At kaya lumipas ang mga araw. Simula nang mabawi si Ziren, hawak ni Ingshi ang kamay niya saan man siya magpunta. Natatakot siyang mawala ulit. Sobrang overwhelming ang pagmamahal ni Ingshi sa kanya. Kung ito man ay binubuli sa paaralan, o makarinig ng chismis tungkol sa kanyang anak, hindi siya magdadalawang isip na panindigan at ipagtanggol ang kanyang anak. Alam ni Ziren na si Ingshi ay ginagawa ito para lamang sa kanya, at ipinaglalaban ni Ingshi ang lahat sa mundo, habang inaalagaan at pinuprotektahan ang kanyang anak. Ganyan kahirap maging nanay. Kaya guys, ipadama natin ang ating pagmamahal sa ating mga magulang habang may panahon at may pagkakataon pa. Dahil isang bagay ang di natin kayang ibalik. Yun ay oras at panahon. Laging tandaan. Love your loved ones while you still have your time with them. Huwag mahiyang sabihing mahal kita nanay. And thank you for everything. Anyways, back to Ziren. Dahan-dahan, nakikilala ni Ziren ang kanyang sarili sa katawan at paraan ng pamumuhay ng tao. Sa pagtingin sa mainit at malambing na babae sa kanyang harapan, ayaw niyang iwan ang mga kamay ni Ingshi na magaspang ngunit mainit. He wants to go all the way with this woman, at least sa buhay ni Ingshi. Minsan niyang tinanong si Ingshi, bakit araw-araw kayong nakikipag-away? Ngumiti si Ingshi at sumagot, ang bantayan ka ngunit ang mas mahalaga, ang di ka mahirapan at nandyan ka. Dahil katulad ng kasabihang, ang makaroon ay maaaring, mga hulugan din ng mawalan. Ang batang lalaki ay muling nagkatawang tao ng 1 bilyong beses. Ang bawat buhay ay isang pagnanais para sa kamatayan. Ngunit sa buhay na ito ay ayaw niyang mamatay. Dahil dumating sa mundo niya ang maamo at malambing na babaeng ito, binago ni Ingshi ang kanyang napakahayop na pag-iral. Ang pag-aangkop kay Ziren sa buhay ng tao. And just like that, another 6 years. Ang batang lalaki ay 12 taong gulang na. Sa loob ng 6 na taon, kapansin-pansing nagbago ang bayan. Lumawak ang mga kalye, tumaas ang mga gusali. May mga pabrika na lumitaw sa tabi ng sapa sa harap ng bahay ni Ziren. Hindi niya alam kung biyaya ba yon o sumpa. Pero may sakit si Ingshi. Tingnan mo ang mahinang nanay. Ibinaba ng bata ang kanyang ulo sa dilim. Nanghihinayang na hindi siya pinigilan na kainin ang bagay na yon. Hinandaan ni Ingshi ng isda si Ziren noong araw na yon. Ngunit kasusubo niya lang nito, ngunit iniluwa ng nasa bibig niya na yon. Hindi niya alam kung ano ang problema. Nakita ni Ingshi ang kanyang anak na hindi kumakain ng isda na pinaghirapan niyang hulihin. Kinain niya ang lahat ng ito sa isang subuan. Siya ay may sakit mula noon.
Napaisip si Ziren na pinalitan ang basang tuwalya ni Ingshi. Pilit niyang pinipigilan ang isang ngiti na sinasabi sa kanyang anak na huwag mag-alala nang makitang biglang bumangon si Ziren. Mahinang tinanong ni Ingshi kung papasok ba siya sa paaralan. Ayaw niyang mag-alala si Ingshi, kaya tumango siya. Buong lakas na ngumiti ang babae at sinabihan ang anak na ingatan ang sarili. Si Ziren, na umalis, ay hindi pumasok sa paaralan. Sa halip, lumabas siya sa kalye at nagbebenta ng mansanas. Biglang may lumapit sa kanya na lalaki. Pagkagat ng mansanas, tinanong niya si Ziren kung magkano ito. Ang dapat dumating ay narito na sa wakas. Bahagyang tumaas ang sulok ng bibig ng lalaki. Aarestuhin na sana kita noon pa man. Ngunit gusto kong makita kung paano lumalaki ang isang halimaw. Pagkatapos ay tinanong si Ziren kung bakit niya ginagaya ang isang tao. Si Ziren ay mukhang walang pakialam at walang sinasabi. Nakita ito ng captain, si Ziren ay pinusasan ng mga tauhan niya. Habang nakatingin ng masama sa bata, nabanggit niya kay Ziren na, may tauhan na akong ipinadala para sa iyong ina ngayon. I heard she's not in good health. Ziren finally reacts as hearing this. Inipon niya ang lakas upang makawala sa mga pusas. Sa isang iglap ay wala na siya sa lugar. Para siyang baliw na tumatakbo papunta sa bahay nila. Nakita ito ng kapitan at ngumiti na may ngiti ng tagumpay sa kanyang mukha. Hindi nila alam kung anong uri ng sakuna ang kanilang dadalhin sa mundong ito. Tumawid si Ziren sa batis, over the forest, hanggang sa wakas ay nakarating na sa masikip na pinto ng bahay. Ang lalaking pinuno ng grupo ay tumingin kay Ziren. Anak ka ba ng pamilyang ito? Tumango si Ziren. Kinukumpirma na ang bata ang target. Ilang tao ang nasa harapan niya sa isang iglap, handang kunin si Ziren. Biglang bumukas ang pinto ng kwarto. Si Ingshi, nang marinig ang kaguluhan, ay mahinang umupo sa pintuan at tinanong kung ano ang nangyari. Biglang, nakita niya sa di kalayuan ang kanyang anak na nakahawak sa balikat ng isang lalaki. At narinig pa ang mga ito na sinusubukang ilayo ito. Nagulat si Ingshi. Nanginginig na tumayo siya. Nanginginig at tumakbo papunta kay Ziren para pakawalan ang anak niya. Pagtingin sa isa sa mga nananakot, bigla siyang sumigaw, mga kapitbahay, may kidnapper dito. Sinubukan ng lalaki na pigilan siya, ngunit naitulak siya nang makita si Ingshi na sinusubukang sumigaw. Sampal sa mukha at backhand ng lalaki. Ang isang mahinang si Ingshi ay bumagsak sa lupa. Si Ziren, na hindi napigilan ang kanyang sarili, ay biglang nagalit sa sandaling ito. Sa loob ng ilang segundo, lahat ng naroroon ay nagbakasyon patungo sa impyerno. Napatingin si Ingshi sa kanyang anak na may pagtataka. Sumigaw si Ingshi mula sa malayo, o Ziren. Napalingon ang bata sa narinig na boses at napatingin sa babaeng malapit ng umiyak. Alam niyang nahihirapan na naman siya. Ngunit ano ang kanyang kasalanan? Gusto lang niyang protektahan si Ingshi, at iyon ang nangyari. May tunog ng sasakyan sa likod niya. Tinitingnan ng kapitan ang mga bangkay sa lupa na walang bahid ng kalungkutan. Sa halip, may ngiti sa labi. Paglingon niya sa mga tauhan, paano na? Sinabi ko sa iyo na siya ay isang halimaw. Nang marinig ng dalawang ang salitang iyon, muling naikuyom ng bata ang kanyang mga kamao, ngunit isang figura ang biglang lumitaw sa kanyang harapan. Gusto ng bata na saksakin ang sarili niyang puso. Dahil ang tanging nagbigay buhay at kulay sa mundo niya ay namatay sa kanyang harapan. Patay na si Ingshi. Gustong sumama ni Ziren sa nanay niya. Ngunit pagkatapos ay naisip niya ang hiling ng nanay niya bago namatay siya. Bumangon ka at magpatuloy na mabuhay. Muling tumingin kay Ingshi pagkatapos. Sa pag-igting ng kanyang mga ngipin, lumingon siya at tumakbo sa kabilang direksyon. Nakita ito ng kapitan at sa tingin niya ay nanghina na si Ziren. Ang dahilan kung bakit mainit na hinahabol niya si Ziren. Ito ay dahil sa pagmamataas at pagkamausisa ng tao tungkol sa hindi alam. Hinabol nila siya hanggang sa parang ng mga wildflower. Nakita nila si Ziren na huminto sa harap ng kanilang sasakyan. Natigilan at nagtaka ang kapitan. Pagkatapos tumawa siya at lumabas ng sasakyan. Tumatakbo ka. Bakit hindi ka tumakbo? Mukhang hindi siya naririnig ni Ziren. Itinaas ang kanyang mga kamay para matakpan ang kanyang mga mata. Patawarin niyo ako sa mga taong napatay ko. At para sa mga taong pinatay ko kanina. At para sa mga taong mamamatayan ngayon. Lahat naman sila ay may nanay, diba? Lahat sila mahal. Katulad ko. Nagkamali man ako. Pero paano naman kayo? Walang katapusang pagpatay, pagsira pa ng lahat. Seeing Ziren in this godful state of mind, sinusubukan ng isa sa kanila na barilin si Ziren.
Ngunit pinigilan siya ng kapitan. Tumingala si Ziren sa langit na walang ekspresyon ang mukha. Lagi akong may tanong. Bakit ako napunta dito na may kapangyarihan ng 10,000 reinkarnasyon? Ngayon alam ko na. Nabuhay ako para sirain kayong lahat. Katatapos lang magsalita ni Ziren. Tumalon si Ziren ng napakataas sa ere. Nahulog na parang bomba. Ang mga tao sa lupa ay natulala. Bago pa sila makapag-react, bumagsak si Ziren sa sasakyan at namatay ang mga tao. Ang natitira na lang ay ang kapitan sa ilalim ng malaking bato. Isang malamig na tingin ang binigay ni Ziren sa kanya. Dahan-dahan siyang lumapit sa kanya at sinabing, "Bakit mo ako pinapuntahan at para manggulo? Bakit mo pinatay si Ingshi?" Pagkatapos ay yumuko siya at iniunat ang kanyang kanang kamay upang palakasin ang kanyang lakas. Nagkaroon ng putok at bumulwak ang matingkad na pulang likido. Matapos harapin ang mga lalaking iyon, hinanap ni Ziren ang katawan ng nanay niya. Hinawakan niya siya at pinasan. Naglakad ng naglakad si Ziren. Hindi niya alam kung gaano na siya katagal sa paglalakad. Di alintana ang pagod. Katulad ng, para bang ilang libong beses niyang narinig ang mga salitang sinabi sa kanya ng kanyang ina. "Mahal kita." Wika ni Ziren sa mahinang boses, "Mahal din kita." Ang batang lalaki ay nawalan ng pag-asa na mabuhay. Dahil ang lahat ng kanyang buhay ay nawala sa kanya. Patay na ang kanyang ina, ang tanging dahilan na nabubuhay si Ziren. Gustong sumama ni Ziren sa nanay niya. Ngunit pinigilan ng kanyang ina sa kanyang huling hininga. Gusto ni Ingshi na mabuhay siya. Tinupad ni Ziren ang kagustuhan ng kanyang ina. After send his enemies to hell. Hawak niya ang katawan ng nanay niya. Nag-iisa. Umalis siya sa lugar na ito ng may halong emosyon at kalungkutan. Ginugol ni Ziren ang 12 taon na ito kasama ang ina. Kung ikukumpara sa bilyon-bilyong taon, ito ay isang maikling sandali lamang. Ngunit ang sandali na ito, pinaramdam nito sa kanya ang labis na pagmamahal at labis na kaligayahan. Pero wala na ang kanyang ina. Pagkatapos nun, si Ziren ay nag-iisa walang kasama, kundi ang sakit sa kanyang puso. Ang natitira ay ang mga salita ng kanyang ina. "Mabuhay ka." Ayan ngayon. Walang patutunguhan na gumagala si Ziren sa naghihingalong hiling ng kanyang ina. Hindi niya namalayan na taglamig na, sa gubat. Isang lalaki ang maingat na nakatingin sa isang ibon sa di kalayuan. Itinaas niya ang kanyang baril at tinutukan ito. Bago makaramdam ng kakaiba ang ibon, hinila niya ang gatilyo at ipinadala ang ibon sa langit. Masiglang, masaya siyang pinulot ang nahulog na ibon. Isang bata ang lumitaw bigla kung saan. Nang makitang ang batang lalaki, ay nakasuot ng basahan at manipis, tulad ng isang maliit na pulubi. Agad namang lumapit ang lalaki, at tinanong kung saang pamilya siya galing. Hindi sumasagot si Ziren. Sa halip, walang ekspresyon niyang tinitigan ang ibon sa kanyang paanan. Walang pakialam ang lalaki, binuhat niya ang ibon at inalog-alog. "Paano yan?" "Ang taba naman, no?" Isang malamig na liwanag ang sumilay sa mga mata ni Ziren nang marinig iyon. Unti-unting naipon ang kapangyarihan sa kanyang palad. Akmang papatayin na niya ang lalaki. Sa halip, ang lalaki ay biglang nagtanong, "Nasaan ang iyong mga magulang?" Ang simpleng tanong ay tumatak sa puso ni Ziren. Hindi niya maiwasang iyuko ang kanyang ulo at sabihing, "Patay na." Narinig ng lalaki ang sagot na ito ni Ziren. Walang isang salita ng pakikiramay ang binigkas ng lalaki. Kundi ay hinubad niya ang coat niya at itinakip kay Ziren. Malambing na inaayos sa kanya. "Winter na tapos naka-short sleeves ka pa. Nilalamig ka?" Nagtataka na tingin ni Ziren sa lalaki. Walang ibang nag-aalaga sa kanya, kundi ang kanyang ina. Walang pakialam ang lalaki. Hinawakan ang kanyang kamay at nagtungo sa bahay niya. Isang flash ng emosyon ang muling lumitaw sa mga mata ni Ziren. Hindi nagtagal, dumating ang dalawa sa isang bahay. Masayang sinalubong ng lalaki ang kanyang ina na nakatayo sa harap ng bahay. Pumasok ang tatlo sa bahay. Maya-maya ay may lumabas na plato ng malambot na manok sa harap nila Ziren, na nakatingin sa pagkain sa mesa ng matagal. Isang biglaang tunog ang nakakuha ng atensyon niya. Nakita ito ng lalaki, at ipinaliwanag iyan ang tunog ng construction site sa tabi. Pero masama ang kutob ni Ziren tungkol dito. Nang makitang nakasimangot si Ziren, tinanong siya ng lalaki kung paano siya nakarating sa lugar na ito. Dinampot ni Ziren ang kanyang chopsticks. "Basta.
naglalakad. At pagkatapos ay dumampot siya ng isang piraso ng karne, at sinubo sa kanyang bibig. Ang lalaki ay natigilan sa kanyang mga landas sa walang malasakit na hitsura sa kanyang mukha. Pag-abot, hinampas niya ito sa ulo. Medyo nataranta din si Ziren sa biglaang pagbatok ng lalaki sa kanya. Ngumiti ang lalaki at binawi ang kamay sabay sabing, "Anak, sumunod ka sa akin sa lungsod bukas, titingnan ko sa gobernador. Tingnan kung may pamilya kang mapagkakatiwalaan. Kailangan mong pumasok sa paaralan." Nang marinig ang pag-aalala ng lalaking ito ay nanlaki ang mga mata ni Ziren sa gulat. Ang oras ay mabilis na lumipas at gabi na. Pero hindi makatulog si Ziren. Sobrang tagal na rin nang hindi niya naramdaman ang pagmamahal. Maaga kinaumagahan. Pagkatapos ay kinuha ng tiyuhin ang kanyang coat at isinuot kay Ziren. Pagkatapos ay pinag-isipan niyang ibinulong ang kanyang sobrang mga binti ng pantalon. Nakatingin sa maamo nitong lalaki. Nagiging complicated ang mood ni Ziren after everything is done. Ngumiti si uncle at nagpaalam sa kanyang ina. Ngunit ang paalam na iyon ay magpakailanman. Sa daan papuntang palengke, napatingin si Ziren sa tiyuhin na may pagdududa. Bakit hindi nagsasalita si nanay? Biglang nagsalita si Ziren na natahimik. Saglit na natigilan si uncle sa pag-abot, hinaplos niya ang buhok niya ng mabangis na pangiti at sinulyapan si Ziren. Hindi umiimik si nanay. Ito ay hindi siya nakakapagsalita o nakakarinig. Sinulyapan ni Ziren ang matandang lalaki na may kasamang afterimage. Bakit mo siya kinakausap kung hindi kanya naririnig? Tumigil sandali si Tio, at sinabing, kahit hindi siya makapagsalita, kailangan niyang malaman. As long as it conveys our feelings, that's all that matters. Habang nag-uusap sila biglang bumuhos ang ulan. Palakas ng palakas ang ulan. Nagmamadali si uncle para yakapin si Ziren. Naghahanap ng lugar kung saan makasilong sa ulan. Maya-maya ay nakakita siya ng isang kuweba sa di kalayuan. Hinawakan ni uncle ang kamay ni Ziren at naghanda na pumunta sa kuweba para makaahon sa ulan. Pero hindi niya napapansin. Sa itaas ng kuweba ay ang construction site ng resort. Makita lamang ang isang tuod ng puno na umaalog-alog. Biglang hindi na mabilang na mga graba ang napadpad. Agad na bumagsak ang putik at nadurog ang tiyuhin sa kuweba sa ilalim nito. Itinulak ng tiyuhin si Ziren bago pa nabaskan ng lupa. Agad na tumakbo si Ziren patungo sa natabunan na tiyuhin na lumalaban. At si Ziren ay pilit na hinukay ang mga piraso ng kahoy at mga tabo sa kanya. Huminga ng malalim ang tiyuhin. Ano ang gagawin? Napatingin agad si Ziren sa kanya. Teka, ilalabas kita dito. Ngunit muling nagsalita ang tiyuhin. Hindi ako pwedeng mamatay, Nay. Nay. Natigilan si Ziren saglit. Nabanggit na hindi niya sinasadya ang namangyari ito sa kanyang sarili. Nang nag-aalalang nasabi niya kung ano ang gagawin. Nag-aalala siya tungkol sa kung paano mabubuhay ang kanyang ina pagkatapos kung siya ay mamatay. Pero napaka-unfair ng Diyos. Napapikit ng tuluyan ang maamong tiyuhin ang kanyang mga mata at tumigil sa paghingan. Si Ziren sa paggalaw ng kanyang mga kamay, tumingala sa bundok sa itaas. Ang lugar kung saan ang construction ay sa itaas ay isang resort. Hinuhukay niya ang tiyuhin at dinala pabalik. Pero tumingala siya sa di kalayuan. Tapos niyuko ang ulo at natahimik. Ang lola pala ang papalapit sa dalawa. Na may dalang payong. Napatingin ang lola sa anak sa likod ni Ziren. Nalaglag sa lupa ang payong na nasa kamay niya. Ang matanda ay di kinaya ang sobrang kalungkutan at ito ay namaalam din. Si Ziren, pabalik sa bahay ng tiyuhin ay nakaupong mag-isa sa pintuan. Pagkatapos gumawa ng ilang trabaho, iniisip ang mga taong pinatay niya. Sa tingin niya ay dapat ay di siya maapektuhan nito. Pero napakalungkot niya ngayon, hindi niya alam kung ano ang tama. Bigla niyang naisip ang quote ni Ingshi, that life is like a blank test paper. Dapat mong sagutin ang tanong kahit hindi mo alam ang tamang solusyon. Parang may sagot si Ziren sa isip. Sa araw ng pagputol ng laso ng resort, isang bata ang mabagal na naglalakad patungo sa masayang okasyon. Natigilan ang lalaking kinaukulan. Naguguluhan sa kanyang mukha na isip niya sa sarili, paano nakalusot ang isang bata sa mga gwardiya, pero hindi niya masyadong iniisip. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na bumaba at itaboy si Ziren, pero nang papalapit siya kay Ziren, nakita niya ang katawan sa likod niya.
Naparalisa ang lalaki sa takot na lumapit sa kanya si Ziren na walang ekspresyon sa mukha. Hindi na ako magdadalawang isip pa. Maaari kayong lahat mapunta sa impyerno. Parang yun na ang sagot ko. Ginalaw-galaw lang ng bata ang kanyang daliri at pumatay ng libu-libong tao, ngunit hindi niya naisip na ito ay sapat. Gusto ni Ziren na sirain ang mundo dahil sa kawalan ng hustisya ng tao at pagkasira ng kapaligiran patay na si nanay. Maging ang mag-ina na nagbigay sa kanya ng kislap ng init. Wala na silang lahat. Wala na ang liwanag ni Ziren sa kanyang mga mata. Siya ay nag-iisa sa kanyang mga iniisip sa mahabang panahon. Napagtanto niya na upang maabot ang kanyang layunin, kailangang magkaroon siya ng malalim na karunungan sa kanyang sariling kapangyarihan kahit na kaya niyang maging lahat. Ngunit walang kamalayan, ito ay isang katawan lamang ng tao. At kaya, gumugol si Ziren ng 1 taon sa patuloy na pag-eksperimento. Nang araw na yon ay dumating siya sa riles ng tren. Nakatitig siya sa tren habang tumatakbo ito. Tinitingnan ng driver ang biglaang pagsulpot ng binatilyo at natigilan sa kanyang paglalakad. Ngunit huli na para huminto. 12 ng metrong tumilapon sa ere si Ziren. Ngunit nang ihinto ng driver ang tren at sabik na lumabas para tingnan. Ngunit wala sa harap ng tren. Nagtataka ito kung may nakita siyang multo. Lingid sa kanyang kaalaman, matagal nang umalis si Ziren sa paligid. Sinubukan niya ang kanyang katawan. Pakiramdam niya ay kayang abutin ng kanyang katawan ang lakas ng hatchel ng ngipin kahit na siya ay walang malay. Pero alam niyang hindi iyon sapat. Sa darating na panahon, natutunan ni Ziren na makipag-usap sa lahat ng anyo ng buhay. Hindi lamang verbal na komunikasyon bagkus, ito ay isang psikiko na sensasyon. Ang oras ay patuloy na lumilipas at si Ziren ay nasa edad na. Ramdam niya ang pagpasok ng kanyang katawan sa tuktok nito. Kaya ginamit niya ang kakayahan ng pagong panatilihin ang panahong ito ng mahabang panahon. Tahimik na lumipas ang 30 taon, patuloy na lumalago ang industriya. Lumalagong polusyon, pero hindi pa rin nagbabago ang itsura ni Ziren. Sa panahong ito, natututo si Ziren na makipag-usap sa lahat. Tubig, halaman, maging ang lupa. Ngunit malinaw niyang naramdaman na ang Earth ay may sakit. Unti-unti itong namamatay. Dahan-dahang pinagkadalubhasaan ni Ziren ang lahat ng kanyang kakayahan. Nagagawa pa niyang i-synthesize ang kanyang mga kakayahan. Sa tingin niya, oras na para tapusin ito. Isang 60 taong gulang na batang lalaki ang gustong sirain ang mundo. Dahil ang nanay na minsang nagbigay sa kanya ng pagmamahal. Ang kakaibang lalaking nagbigay sa kanya ng sinag ng liwanag sa kanyang kawalan ng pag-asa. Lahat ay namatay dahil sa mundo. Sa mata ni Ziren, ang pagkawasak ay nangangahulugan ng pagtubos. Nang malapit na siyang magpadala ng init sa lupa. Gamit ang sarili niyang kapangyarihan para mag-pressure. Nag-trigger ng paulit-ulit na lindol para sirain ang mundo. Biglang nag-alinlangan si Ziren. May naisip siyang iba maliban sa tao. At siya mismo ay nag-iisa sa loob ng ilang dekada. Walang pagmamadali kahit para sa pagkawasak. Gusto niyang makita muli ang mundo ni Yingxi at Uncle. Ibinaba ni Ziren ang kanyang mga kamay na nakaimbak ng kapangyarihan, patungo sa mundo ng mga tao. Pagkatapos maglakbay ay natagpuan niya na ang dagat, ang mga bundok, ang disyerto, ang mga isla. Walang lugar na hindi maaabot ng tao. Maging ang mga landas na dating napuno ng halimuyak ng mga bulaklak, naging malamig na daan. Napatigil si Ziren sa kanyang kinatatayuan. Sa tingin niya ay oras na para sa pagkawasak. Biglang may tumakbong sasakyan papunta sa kanya, mas lalong ikinainis ni Ziren ang di kalayuang dagundong. Agad na bumuhos ang napakalaking enerhiya mula sa kanya. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa paparating na sasakyan. Pinipilit na sirain ang makukulit na bagay na yon. Habang papalapit ang sasakyan, napansin din ng babaeng nagmamaneho ng sasakyan ang presensya ni Ziren. Nagpanik siya at umiwas para maiwasan ito. Ngunit ito ay masyadong malapit upang maiwasan. Pero nang mabangga na ng sasakyan si Ziren, natigilan siya sa kinatatayuan niya, dahil kamukhang-kamukha ng babaeng nasa kotse ang maamong si Yingxi. Samantala, isang malaking bato ang biglang gumulong pababa sa burol. Malapit na itong tumama sa bubong ng sasakyan. Sa pagbabalik sa kanyang katinuan, agad na sinalad ni Ziren na nabasag ang malaking bato sa isang suntok. Nakapikit ang babae at nanginginig sa takot.
Dahan-dahang iminulat ng babae ang isang mata niya. Biglang lumabas ang ulo ni Ziren. Tumingin sa batang lalaki na may mahabang buhok at asul na mga mata. Akala ng babae ay may nakita siyang multo. Napasigaw siya sa sobrang takot. May malakas na ingay at bumagsak ang isang malaking bato na diretso itong tumama kay Ziren ng malakas. Kumalat agad ang sakit sa buong katawan niya. Nakita ito ng babae at tinapakan ang gasolinador ng sasakyan. Inihagi si Ziren ng ilang dosenang metro. Hindi mawari nang nahulog na si Ziren. Nagagawa ng katawan na mapanatili ang lakas nito kahit na ito ay walang malay. Pero bakit masakit pa rin? Hanggang sa nag-aalalang tumakbo palapit sa kanya ang babae, nagpakita ng kaba. Naisip ni Ziren ang pangangatwiran sa likod nito sa dahan-dahang pagpikit ng kanyang mga mata. Isang pakiramdam na matagal nang nawala sa kanya. Ngunit muli, pinagbiro siya ng mga Diyos. Binuksan ni Ziren ang kanyang mga mata. Nakatingin sa kakaibang paligid at kakaibang tao. Agad na bumangon at pinagmamasdan ang paligid. Nakita ng nurse lady na nagising si Ziren. Itanong agad sa kanya ang kanyang pangalan at tirahan. Napakamot sa ulo si Ziren, baka sa mukha niya ang pagkalito. Pareho silang natigilan saglit nang makita ang ekspresyong ito sa kanyang mukha. Sa sandaling yon, nakalimutan talaga ni Ziren ang kanyang pangalan. Hanggang sa pumasok sa isip niya ang babae. Biglang naalala ni Ziren. Tumingin siya sa dalawang tao at sinabi ang salitang, "Ang pangalan ko ay Ziren." Biglang nagising ang kumatos na ito. Sa gulat niya, napagtanto niyang nawala lahat ng alaala niya maliban sa pangalan niya. Maging ang maamong babae ay malabo lamang na sumagi sa kanyang isipan. At doon dumating ang attending physician. Nakatingin kay Ziren sa kanyang kama sa ospital, hindi alam ang kanyang address, hindi alam ang kanyang pagkakakilanlan, nawala ang kanyang memorya. Nakatingin lang siya kay Asen. Iginala ni Asen ang kanyang mga mata nang walang magawa sa susunod na 3 buwan. Hinanap nila ang mga taong nasa 20 hanggang 40 na pangkat ng edad. Wala akong malaman tungkol kay Ziren. Maging ang mga security camera sa lugar kung saan siya nasugatan ay hindi nakakuha ng anumang larawan niya. Napabuntong hininga si Asen. 1,000 beses na niyang narinig ang parehong bagay. Nagtanong ulit si Asen kung ano ang gagawin. Awkward na ngumiti ang staff matapos masusing pag-aralan ang sitwasyon ni Ziren. Mas maganda siguro kung may guardian siya. Sandaling hindi nag-react si Asen. Hanggang sa inulit niya ito ng ilang beses, ay napagtanto niya kung ano ang ibig sabihin ng staff. At ganoon din, inangkin ni Asen ang isang 3.5 bilyong taong gulang na mabuting anak at ang kanilang mga tadhana ay magkakaugnay. Pagkatapos magreklamo at suriin si Ziren sa labas ng ospital, lumabas sila sa kalye. Napansin ni Ziren ang kakaibang mood ni Asen, hindi maiwasang tanungin siya ni Ziren. Ano ang mali? Bumalik ang tingin ni Asen sa kanya. Sa totoo lang, naging ganito ka dahil sa mga bumabagsak na bato, at hindi ko kailangang makaramdam ng pananagutan o pagkakasala para sa iyo. Mukhang naguguluhan si Ziren. Ano ang mali at kung sino? Bakit pare-pareho lang ang sinasabi mo? Hindi niya namalayan na sinasabi ito sa kanya. Hindi naman masyadong nagpaliwanag si Asen. Tumakbo ito palapit sa kanya. Para sa ikabubuti mo, nirehistro kita na 24. At 34 na ako, mas matanda. May muwang si Ziren sa mukha. Galit ka ba dahil mas matanda ka sa akin? Walang imik si Asen. Sinusubukan lang niyang sabihin kay Ziren na dapat siyang magsalita ng magalang sa mga taong mas matanda sa kanya. Ngunit ang hindi niya namamalayan ay, ang lalaking ito dito ay isang 3.5 bilyong taong gulang na nilalang. Ibinaling niya ang kanyang ulo, at sinabihan si Ziren na sundan siya pagkatapos niyang muling bigyan ng babala na dapat itong magsalita ng may paggalang. Paghahanda na humanap muna siya ng trabaho at tirahan. Hanggang sa bumalik ang alaala niya. Ngunit si Ziren ay naglaro ng isang huligan. Hinawakan niya ang kamay ni Asen. She shook Ziren off with a look of anger and said, I told you so, diba? Hindi mo basta-basta mahawakan ang kamay ng isang tao. Mukhang kinakabahan ang bata at nagtanong, bakit? Naramdaman ni Asen na sumakit ang ulo niya, pero hindi niya masabi kung bakit. And she can only tell Ziren helplessly. You have to get permission to hold hands. Ngumuso si Ziren at agad na nagtanong, pwede ko bang hawakan ang kamay mo?
Napabuntong hininga si Aizen. Umikot ang ulo para paalalahanan ang bata, sabi ng salute after hearing Ziren say you. She grabbed the boy's hand. Biglang isang imahe ang pumasok sa isip ni Ziren na si Aizen, na napansin ang pag-aalinlangan ni Ziren, ay napalingon siya. Napagtanto niyang naluluha na si Ziren. Tinanong niya si Ziren kung bakit siya biglang umiyak. Si Ziren, gayunpaman, ay may biglaang panginginig sa katawan. Oo, bakit ako naluluha? Siya mismo ay hindi alam. Siguro ang paglimot ay ang pinakamagandang paraan para gumaan ang buhay. Yes, at tama dahil to forgive is to forget, kaya guys to live a peaceful life. Live the past and learn to forgive. Anyways, maging banayad ang buhay ni Ziren. Kung wala ang alala ng nakalipas, si Ziren, na nawalan ng alaala, ay inampon ni Aizen, na dinala siya sa isang coffee shop. Gusto niyang kunin ng kanyang kaibigan si Ziren at magtrabaho sa kanyang shop. Tiningnan ni Jiajia ang hindi nakakapinsalang si Ziren. Sa puntong ito, biglang nagsalita ang hindi matalinong si Ziren. Anong tinitingin-tingin mo? Ang walang galang na ugali na ito ay naging marka ng tanong sa kanyang mukha. Bumaba sa freezing point ang kapaligiran. Hinimok niya si Aizen na isuko ang pag-aampon kay Ziren, at ipinahayag ang kanyang hindi pagsang-ayon kay Ziren na nagtatrabaho sa tindahan. Kahit na ito ang iyong tahanan. Pero tignan mo siya, sobrang tanga niya, at hindi siya marunong maging magalang. At nawala ang alaala niya, hindi ko nga alam kung mabait siyang tao. Paano mo siya pinagkakatiwalaan at dinadala sa bahay para amponin? Alam ni Aizen na hindi ito maganda, ngunit naalala niya na nawalan ng alaala si Ziren dahil sa kanyang sarili. Ang nakakaawang pagmumukha niya. Aizen's anime-th sense tells her that Ziren is a good man. Napatingin naman kay Ziren sa kwarto ang dalawa na tumigil na sa pagtatalo, seeing Aizen looking at herself. Ziren gives a cute smile. Ito ay isang instant hit sa puso ni Jiajia. Sa wakas ay napagtanto ni Jiajia kung bakit siya kinupop ni Aizen. Napakasweet ng batang ito. Si Jiajia ay nakakaramdam ng matinding sakit ng ulo. Sa huli, kailangan niyang sumuko sa katigasan ng ulo ni Aizen. Inayo si Ziren na manatili sa bakanting kwarto sa itaas ng coffee house. Pero hindi niya inaasahan na tatanggi ang inosenteng si Ziren. Gusto kong makasama si Aizen. Ngunit sinabi ni Aizen na hindi. No choice si Ziren kundi tanggapin. Sa panonood kay Ziren na lalong nanlumo. Sabi ni Aizen, huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Manatili ka rito hanggang sa maibalik mo ang iyong alaala. Pupunta ako at bibisitahin ka ng madalas. Tumango si Ziren bilang pagbibitiw. Pagkatapos noon, tumayo si Aizen at nagpaalam sa kanilang dalawa. These days, because of Ziren's business, matagal nang naantala ang pananaliksik ni Aizen. Curious na tanong ni Ziren, anong klaseng research? Sinabi sa kanya ni Jiajia. Si Aizen ay isang mananaliksik sa Institute of Biological Science and Technology. Sobrang nakakabilib. Kukunin ni Aizen ang tuta na si Wang. Ngunit pagkatapos lamang mabitawan ang tali, agad na lumakad si Wang patungo kay Ziren at humarap sa kanya. Nagulat si Jiajia nang makita ito. Hindi ko akalain na si Wang, na laging takot sa mga estranghero, ay magiging malapit sa kanya. At pinagmasdan ni Ziren ang eksena na may halong damdamin. For some reason, parang naingit siya kay Wang. Pwede siyang iuwi ni Aizen para palakihin siya. At mahalin ni Aizen. Isa kang nakakainggit na aso. Sa sandaling hinawakan niya si Wang. Agad na na-activate ang mga kakayahan ng biodiffusion ni Ziren. Isang mabaho at masangsang na amoy ang dahilan upang takpan ni Ziren ang kanyang bibig at ilong. Sanay na siya sa amoy, dahan-dahan siyang tumingin sa gilid ng van na umaamoy ng katiwalian. Si Wang din, walang humpay na umuungol sa amoy ng katiwalian. At agad itong nakilala ni Aizen bilang isang truck mula sa sarili niyang tech academy. Napagtanto ni Ziren na may pang-amoy siya ng aso. At nararamdaman din niya na ang nilalang sa truck ay isang nilalang na hindi pa niya nakikita. Ito ay isang anyo ng buhay na ipinanganak dahil sa pag-unlad ng pagiging makasarili ng tao. Bagamat si Ziren ay nawala ang kanyang memorya, ngunit nararamdaman din niya ang mga anyo ng buhay dito na nagmumula sa napakalakas na damdamin. Tulad ng hindi mabilang na mga negatibong enerhiya na nagtatagpo dito. Ito ay tanda ng sama ng loob mula sa kailaliman na walang hanggang kadiliman. Ito ay isang matinding puot sa mga tao.
Mapapahamak nga ba ang sangkatauhan dahil sa pagkamakasarili at pagnanasa? O mas tiyak, sinira ng tao ang lahat ng iba pa sa kanyang paghahanap para sa pag-unlad. At sa huli, ito ang teknolohiyang ipinagmamalaki natin, na sinisira natin ang ating mga sarili. Ang huling resulta ay hindi pa rin alam. Ito ay isang coelacanth hydra na nag-udyok sa pag-uuri ng mga selula ng cancer. Kahit anong uri ng pagkawasak ang pisikal na dinanas nito. Ito ay ganap na magbabago sa loob ng ilang araw, sa isang research lab sa isang biotech institute. Maraming mga mananaliksik ang nagtatrabaho sa mga regenerative na kakayahan ng mga hydrozoan organism. Kung makakaisip tayo ng paraan para pigilan ang pagbabagong buhay ng cell, may posibilidad na makontain ang mga cancer cells. Mareresolba ng mga tao ang problema sa cancer cell. Hindi nagtagal, isang marine company ang nakabuo ng bagong hydra creature. At iyon nga ang dahilan kung bakit nakaramdam si Ziren ng nakakabahalang presensya kanina. Ang nilalang na ito na hindi dapat umiral sa lupa ay nilikha ng mga tao. Siya ay pinangalan ng helm ng mga tao. Ibig sabihin ay leader. Ang Earth ay isang perpektong planeta. Ang lahat ng nabubuhay na bagay ay nag-evolve mula sa isang cell. Sa paglipas ng panahon, unti-unting nag-evolve ang iba't ibang nilalang. Mula sa simula ng buhay ang mga hayop ay nagtataglay ng likas na hilig upang mabuhay. Hindi nila kailangang matutong makakuha. Ito ay isang likas na kasanayan. Ang lahat ng pag-iral sa mundo ay isang cycle ng buhay at kamatayan. Pinapanatili ng cycle na ito ang planeta sa perpektong balance. Ngunit ang malinis na planetang ito ay dumanas ng labis na pag-unlad ng tao. Pagkasira ng atmospheric ozone layer, nagsimula ang global warming. Nagsisimulang matunaw ang mga glacier. At lumaki ang mga berdeng halaman. Naging tambakan na rin ng mga tao ang mga karagatan. Lahat ng ito ay ginawa ng sangkatauhan. Sinisira nito ang balanse ng perpektong planetang ito, ng unti-unti. By the way, tama, di natin napapansin, na ang ating mga aksonyong ginagawa, ay siya rin nakasira ng kalikasan, at maging ang mundo ay apektado. At sa katagalan tayong mga tao ang siyang pangunahin, dahilan ng pagkasira ng mundo. Kaya sana wag tayong magpabaya sa ating mga basura. Ating isipin ang kinabukasan ng mundo at ng susunod na henerasyon. Back to the story, bumalik sa coffee house. Si Ziren ay walang ganang magtrabaho. Dahil gusto niyang magsimba kasama si Asen. Ngunit sinabihan ni Jiajia si Ziren na huwag pumunta kahit saan dahil oras ng trabaho ngayon. At nagbanta na matutulog sa kalye ngayong gabi kapag sinubukan niyang tumakas. At isa akong Buddhist. Isa akong Shaolin Kung Fu practitioner. Tanong ni Asen kay Ziren sa pagdaan, relihiyoso ka ba bago ka nawalan ng alaala? Tanong ni Jiajia nang makita ang blangko nitong mukha. Are you an atheist? Ibig sabihin, isang taong hindi nag-iisip na may mga Diyos sa mundo. Pero agad namang itinanggi ni Ziren, sa tingin niya, imposible para sa isang perpektong mundo na walang Diyos. Kung gayon ang mundo ay magiging isang kakaibang lugar, kahit na mawalan siya ng alaala. Ngunit si Ziren, na nabuhay sa Earth sa bilyon-bilyong taon, 100% sure. Napaka-perpektong mundo. Ang Earth ay hindi tatayo at panoorin ang balanse na nababagabag. Bagyo man, bagyo, lindol, tsunami. Mayroong isang walang katapusang hanay ng mga natural na paraan sa pagtatapon nito, tulad ng kakayahan ng katawan ng tao na protektahan ang sarili mula sa pagkasira. At kung hindi ito sapat, pagkatapos ang lupa ay lilikha ng hindi maiiwasang nilalang na nagpapanatili ng pagkakatugma ng mga kaliskis. Ang mga instinct na pinagkalooban ng nilalang na ito ay upang umiral upang sirain ang sangkatauhan. Ngunit walang nakakaalam na mayroong dalawang nilalang sa Earth na may parehong layunin. Ang isa ay binihag ng mga tao. Ang isa ay pansamantalang may amnesia, nakalimutan ang kanyang layunin. But in whatever guise the two exist, they're both destined to meet. Kung ano ang mangyayari sa huli, ay hindi pa rin natin alam. Si Ziren, na nawalan ng alaala, ay inayos ni Asen na magtrabaho sa coffee shop ng kaibigan niyang si Jiajia. Nagising si Ziren at pinagalitan ni Jiajia habang tulala pa rin. Natulog ka sa isang maruming bodega nang hindi ito nililinis. Ito ay isang tunay na nakakagulat. Napilitan si Ziren na ayusin ang bodega kasama si Jiajia.
Napagtanto niya na ang mga kahon ay puno ng mga libro. At isa sa mga mundo ng hayop ang pumukaw sa kanyang pagkamausisa. Sabi ni Jiajia, mababasa mo ito kapag bored ka. Dahil madalas pumapasok ang mga customer sa tindahan para magbasa at hindi kumonsumo. Kaya naman binaba ko yung libro sa lalong madaling panahon, oras na para pumasok sa trabaho. Binibigyan ni Jiajia si Ziren ng oryentasyon para sa bagong dating. Nagtuturo kay Ziren ng ilang kasanayan sa hospitality para sa trabaho. Kahit na kaya niyang sagutin ang mga tanong, pero para siyang walang emosyon na makina ng trabaho. Sinabi ni Jiajia na ang mundo ay hindi gumagana sa iyong mukha. Sa tingin mo ba ay mas maganda ka kaysa sa audience na nanonood ng aking video ngayon? Kung gusto mong maranasan ng iyong mga customer ang 100 points ng serbisyo, kailangan mong ngumiti. Ayan yun. Dumating na ang mga unang bisita ng araw na yon. Nakikita na itong dalawang magagandang babae sa kolehiyo. Agad namang ngumiti si Ziren na magpapaakit sa 1,000 babae. Ang dalawang babae ay agad na na-overwhelm sa fucking aura na ito. Anong meron sa lalaking ito? Hindi ko siya tinuruan ng pick-up girls technique. Ito ba ay natutunan niya lang sa kanyang sarili? Dumating ang oras sa gabi. Si Azen, na tumatakbo para mag-ehersisyo, ay dumaan sa coffee shop. Nakita niya ang tindahan na puno ng mga customer. At karamihan sa kanila ay mga babae. At lahat sila nakatingin kay Ziren na parang baliw. Nakangiting tugon ni Ziren sa kanilang lahat. Napatingala silang lahat sa gwapong mukha ni Ziren. Hindi na malaya ni Azen na habulin pala ng mga babae ito. Sa gabing iyon, tiningnan ni Jiajia ang turnover ng araw na aktwal na umabot sa 2.5 taon ng kita. Masaya siyang umungol na kahanap ako ng kayamanan. At sinusubukang ibahin ang facade sign sa ngiti ni Ziren. Si Ziren, na walang konsepto ng pera, ay hindi napahanga. Pagmamasa ng namamagang kalamnan ng kanyang panga sa pag-Ismael sa lahat ng oras. Masaya rin si Azen para sa kanila. Gusto niyang makipag-inuman kasama si Jiajia ngayong gabi para magdiwang. Pero sabi ni Jiajia may date siya, kaya hindi siya pumunta. Napabuntong hininga na lang si Azen at sumuko. Pero sabi ni Ziren na wala siyang gagawin, kaya pwede mo akong yayain. At tumingin siya kay Azen na may pag-asa. Naging tahimik ang kapaligiran. Pagkatapos ay pumunta ang dalawang sa isang bar. Hindi na masyadong nagsalita si Azen at napuno siya. At si Ziren ay bago sa bagay na ito ng beer. Ito ay isang tuwid na lagok. Si Ziren pagkatapos ay nagbigay ng constipated na tingin. Bakit ang lasa ng mga bagay na ito? But watching Azen take a straight swig. And straight to the point that she's coming back to life herself. Sobrang saya. Naguguluhan si Ziren kung paano masarap ang mga bagay na ito. Hindi alam ni Azen ang isasagot. Baka malasing ka ngayon. Curious na tanong ni Ziren, paano kung lasing ka? Sinabi ni Azen na ang katotohanan ay hindi patas. Maraming tao ang pinipiling uminom at maglasing dahil sa lahat ng masasamang bagay sa kanilang buhay. Nakalimutan ang iyong mga problema sa maikling panahon. Si Ziren ay naghihirap mula sa pagkawala ng memorya pagkatapos makinig kay Azen. Siya ay naging inspirasyon. Nakatingin siya sa beer na hawak niya. At pagkatapos ay ang dalawang lasing na pusa ay nasa labas sa kalye na nagmamataas. Isang lasing na si Ziren ang patuloy na dumidighay. Hindi na daw siya iinom. Parang nanginginig ang buong lupa. Ang buong bagay ay napakahirap. Tumawa ng malakas si Azen at sinabing, iyon ang sarap tapos naging gentleman si Ziren para iuwi siya. Hindi inaasahan ni Azen na maliliwanagan ang ulo ng kumag na ito alam kung paano maging makonsiderasyon sa mga babae. Sa puntong ito naalala ni Ziren ang isang libro. Ang sikreto ng pagkuha ng mga babae ay talagang maganda. Dumaan sila sa isang kalye. Isang kurap na alitaptap ang nakakuha ng atensyon ni Azen. Hindi niya maiwasang mapabulalas, napakaganda. Ngunit nagkamali si Ziren sa pag-iisip na gusto niya ang liwanag. Nanonood ng mga alitaptap. Ang lasing na si Ziren ay walang kamalay-malay na nag-evolve ng mga biotic na kakayahan. Nagpapalabas ng kanyang katawan na parang alitaptap na may banayad na maliwanag na ilaw. Lasing na nagtatanong, maganda rin ba ako? Napakagaling mong bata. Binigyan ka ng Earth ng kapangyarihan upang sirain ang sangkatauhan. At ginagamit mo ito para makakuha ng atensyon ng babae. Sa kalasingan, nalilimutan niya ang katotohanang inilalantad niya ang kanyang kapangyarihan.
Si Azen ay sobrang takot na gumalaw. It took 2.5 minutes to realize na nakakita siya ng multo. Siya ay ganap na nalito. Di niya ito napag-aralan sa paaralan, hindi niya maintindihan kung bakit kumikinang ang isang ito. Napatulala, at dahil sa takot kay lumingon siya at tumakbo. Si Ziren na kumikinang na bumibigkas at sumigaw, delikado dyan. Pero huli na para mag-react si Azen. Ang katawan ay hindi maaaring huminto at napatid sa ibabaw ng isang bato na humantong sa kanya pagkahulog sa bangin. Ang kanyang hindi balanseng katawan ay nahulog sa kanyang pagbagsak patungo sa kalaliman. Sa sandaling ito, ang kapangyarihang na natutulog sa katawan ni Ziren ay ganap na nagigising. Ang malabong alaala ng mga mahahalagang tao na namamatay sa kanyang harapan ay nag-flash sa kanyang isipan. Naaalala ang mga kakayahan ng cheetah sa mundo ng hayop. Mabilis na binabago ni Ziren ang kanyang bilis sa isang cheetah na nagmamadali patungo sa isang bangin. Lumitaw sa ibabaw ni Azen sa isang iglap, at bumalik ang ekspresyon niya sa dati nitong katahimikan. Sumisid sa bilis ng isang peregrine falcon, iligtas si Azen ng walang kahirap-hirap. Nakadikit si Ziren kay Azen sa unang pagkakataon. Isang hindi sinasadyang pamumula ang kumalat sa kanyang mukha. Sa puntong ito, si Azen ay nanginginig sa takot. Sa loob ng Bio-Institute kinaumagahan, si Azen, na hindi pa maayos ang pakiramdam dahil sa hangover, ay pumasok sa trabaho na may matamlay na mukha. Pinag-aaralan ng karamihan ang biometrics ng test subject na si Steele. Napag-alaman na mayroon itong napakabilis na rate ng pagbabagong buhay. Ano man ang pinsala, maaari itong hatiin at muling buuin sa kabuuan. At pagkatapos ay naglabas ang pinuno ng isang bote ng siyentipikong sulfuric acid. Inilagay ito sa lalagyan ni Steele. Ngunit kahit na ang sulfuric acid ay hindi maaaring makapinsala dito. Ito rin ay ginagawa itong maging agresibo, at ang iba pang regenerated na mga individual nito ay naging hindi mapakali. Napagtanto nila na ang nilalang ay may isang uri ng koneksyon sa neural. Labis na nabalisa si Azen sa nakita. At natutuwa itong kawili-wili ng pinuno. Sinabi rin niya na ito ay isang malaking tagumpay para sa sangkatauhan, hindi napagtanto ng sangkatauhan. Ang nilalang na ito na nilikha ng tao ay may parehong mga layunin katulad ni Ziren, upang sirain ang sangkatauhan. Matapos magsaliksik, malabong tanong ni Azen sa kanyang boss, ang mga tao ba ay may potensyal na mag-evolve ng mga kakayahan ng hayop sa kanilang sarili? Sa madaling salita, ang tao na may bilis ng mga cheetah o lakas ng isang dinosaur, at iba pa. At ang sabi ng boss ng seksyon na may malalim na tingin sa kanyang mukha, hindi na matatawag na tao ang ganitong uri, kundi isang halimaw. Isa itong eksperimental na paksa ng pananaliksik para sa mga tao. Sa kinagabihan, nagiging isang lucky charm si Ziren para patuloy na lumago ang coffee house. The moment na nakita niya si Azen, agad siyang nagbago na parang isang maamong tuta. Namiss niya si Azen, ang katotohanang mukhang abala si Azen. Sinuri ni Azen ang tangang nasa harapan niya. Naalala mo ba ang nangyari kagabi? Pero nagkunwari si Ziren, ano? Nakalimutan ko na lahat. Hinampas ni Azen ang mesa, at sinabihan siyang tumigil na sa pagpapanggap. Ano ang nangyari sa iyong mga superpower kahapon? At si Ziren mismo ay hindi alam kung ano ang nangyayari. Ngunit nararamdaman niya na maaari niyang baguhin ang mga natatanging kakayahan ng lahat ng nilalang. And said, if Azen you don't like, then I won't need this ability from now on. Ngunit si Azen ay nagtataka at nagtanong, ano ang gusto mong gawin sa kakayahang ito? Tumingala si Ziren at nag-isip. Biglang muling lumitaw sa kanyang isipan ang malabong larawan niya na pumapatay ng mga tao. Pagkatapos ay di niya namalayan na sinabi niya na, gusto kong sirain ang sangkatauhan. Ang mga tao ay lumalabag sa mga batas ng kalikasan upang mabuhay ng mas matagal. Paglikha ng mga nilalang na hindi kailanman sinadya na umiral sa lupa. Naisip na ito ay isang pagsulong sa teknolohiya. Ngunit hindi nila alam na gumagawa sila ng isang kakilakilabot na nilalang na tinatawag na Steele na sisira sa sangkatauhan. Ngunit hindi lamang ito ang may layuning iyon. Nandyan din si Ziren na nawalan ng alaala. Ngayon lang, si Ziren ay hindi namamalayan na nagsalita tungkol sa pagsira sa sangkatauhan. Hindi makapaniwalang nakatingin sa kanya si Azen. Si Ziren na bumalik sa katinuan ay hindi alam kung bakit niya nasabi ang ganoong bagay. Kakaiba ang tingin ni Azen.
Paano nasasabi ng isang simple at inosente na batang lalaki ang isang bagay na napakasama ng loob? Pagkatapos ay sinubukan niyang makipagtulungan si Ziren sa pagsisiyasat ng misteryo ng kanyang katawan. At pagkatapos ay gumawa ng form ng pahintulot para pirmahan niya. Si Ziren na hindi makakabasa nito ay walang pakialam. Gagawin niya lahat ng sasabihin ni Azen. Mabilis na isulat ang kanyang malaking pangalan. Matapos pirmahan ang kanyang pangalan, tinanong niya si Azen kung ano pa ang kailangan niyang gawin. Nakatingin sa kanya si Azen na may malaking ngiti sa labi. Kinabukasan, bumalik si Jiajia sa tindahan at nakita si Ziren na mukhang may kidney failure. Nagulat siya hanggang sa nagbago ang kanyang mukha. Heartbroken, she asked Ziren, "Sinong bubuli sa'yo?" "Ang swerte kong pusa, Ziren." Mukhang depressed si Ziren. Naalala ko ang kagabi nang ngumiti si Azen at kumuha ng sariling dugo ko. At pinapainom ang sarili ng lahat ng uri ng kakaibang bagay. At sa wakas ay sinundot ang aking sarili sa tiyan gamit ang isang tubo. Kung alam ko lang, hindi ko na pinirmahan ang kontratang iyon. Sa puntong ito, kalalabas lang ni Azen sa shower. Nakahiga sa kanyang kama, siya ay pumihit at tumalikod, hindi makatulog. May uneasiness sa puso niya. Patuloy niyang iniisip ang mga salita ni Ziren, lipulin ang sangkatauhan. Palaging nararamdaman ni Azen na may kakilakilabot na nangyari kay Ziren bago siya mawala sa kanyang alaala upang labis siyang magalit sa mga tao. Maaga kinaumagahan. Dinala niya ang dugo ni Ziren sa institute para sa pagsusuri. Ngunit 3 magkakasunod na pagsubok ang bumalik na may resulta ng ordinaryong sampol ng dugo ng isang lalaki. Ang isang katrabaho sa sideline ay naguguluhan. Bakit si Azen ay nakatutok sa dugong ito? Mabilis na komento lang ni Azen at umalis na. Tinitingnan niya ang dugo ni Ziren sa malalim na pag-iisip. Walang kakaiba sa dugo ni Ziren. Pero bakit may magical ability siya? Ito ay lampas sa kaalamang pang-agham ng tao. Sa sandaling ito, ang sentido komon na itinuro sa kanya tungkol sa agham ay bumagsak sa isang iglap. Nang madaanan niya ang pasukan sa lab ni Steel, nagsisimulang pumiglas ang mga galamay ni Steel. Parang naakit ito sa dugo ni Ziren. Gumagalaw ng husto si Steel na parang nakuryente, para itong sinusubukang kumawala sa isang bote. Sa oras na napagtanto ito ng mga mananaliksik, nagulat sa estado ni Steel, at hindi sinasadyang natumba ang lalagyan ni Steel. Pinapanood lang ni Chief ang pagbagsak ng lalagyan. Isang malakas na pakiramdam ng pagkabalisa ang bumalot sa kanyang katawan sa isang iglap. At sa sandaling yon, naramdaman ni Ziren na may isang nakakakilabot na nilalang ang nagising. Si Steel, na nakatakas mula sa lalagyan, ay tila nagising sa kamalayan. Isang gumagapang na galamay na baliw sa dalawa. Agad na pinapunta ng hepe ang kanyang mga tauhan para kunin ang mga lalagyan. Ngunit nagsimulang lumaki ang mga galamay ni Steel. Tinusok nito ang balat ng hepe. Aksidenteng nabasag ng scientist ang isang lalagyan. Isang kakilakilabot na bagay ang inilabas na maaaring sirain ang sangkatauhan. At sa pagkakataong iyon ay nag-contract ang mga pupils ni Ziren sa coffee shop. Naramdaman niya ang hitsura ng isang nilalang na mas nakakatakot kaysa sa kanyang sarili at iyon ay sa direksyon ni Azen. Still out of bondage. Nagpapakita ng matinding puot sa mga taong nag-aaral nito. Nagmamadali si Chief An na dalhin ang kanyang mga tauhan ng mga bagong lalagyan. Hindi niya alam na unti-unting lumalapit ang panganib. Bigla siyang nakaramdam ng kirot. Tanging makita ang mga pahabang galamay ni Steele na kumagat sa kanyang mga daliri. Tulad ng si Chief Angkor ay tumingin kay Steele ng may takot. Kakaibang binawi nito ang mga galamay nito. At naglalabas ito ng kakaibang itim na likido. Unti-unti itong lumiliit sa laki. Hanggang sa wakas, walang palatandaan ng buhay. Si Chief Anku ay nagmamadaling tumingin sa Splinter. Nakikibahagi si Steel sa isang nervous system sa Splinter nito. Lohikal lang na kung mamatay ang katawan, dapat mamatay din ang Splinter. Pero ayos lang sila. Hindi ganoon kasimple ang iniisip ni Chief Ankau. Ang isang biglaang matinding sakit ay kumakain sa kanyang braso. Ang kanyang mga daliri ay kumikibot ng walang kontrol. Kaya't ang mga nerve cells ni Steel ang unti-unting kumakain sa kanya. Ang matinding sakit ay nagpatuloy sa pagsigaw ni Chief Ankau. Si Azen, na nakarinig ng kaguluhan sa labas ng pinto, ay sumugod sa lab. Nakita niya si Chief Ankau na bumubula ang bibig.
Tatawag pa lang sana ng ambulansya si Azen. Ngunit biglang namula ang mga mata ni Chief Anko, habang nakatitig sa sample ng dugo ni Ziren. Kinokontrol ni Steel ang kanyang katawan, upang tumayo sa isang kakaibang posisyon. Parang baliw na sumugod kay Azen. Tumakbo siya sa kay Azen nang mas mabilis kaysa sa normal na tao. Walang oras para mag-react si Azen. Parang lalapain ni Steel si Azen sa parehong sandali. Ang kanyang bayani ay dumating. Isang mabilis na pagsakmal ng kamay ang dumapo sa mukha ni Chief Anko. Ginagamit ni Ziren ang kanyang electric eel powers para makuryente si Chief Anko hanggang sa mawalan ng malay. Pagkatapos, lumingon si Ziren at tinanong si Azen kung ayos lang siya. Ngunit malinaw na hindi pa nakakabawi si Azen mula sa pagkabigla. Napatingin ang isang kasamahan kay Ziren na medyo overly concerned. She thought he was Azen's boyfriend. Tapos tinignan niya yung sugat niya sa kamay. Iyon ang sugat na natamo niya noong nagwala si Chief Anko. Pero hindi niya ito sineryoso. Ganap na hindi alam kung gaano ito kaseryoso. Tinitigan siya ni Ziren ng masamang tingin. Kitang-kita ni Ziren ang nakakatakot na aura na nagmumula sa kanyang katawan. Takot na takot siyang tingnan si Ziren sa mata. Matapos ang bagay na yon, si Chief Anki ay inilagay sa isang ambulansya. Lahat ay tila hindi na nasa panganib. Ngunit ang kanyang mga daliri ay hindi mapigil. Azen asks Ziren, paano mo nalaman na nasa panganib ako dito? Hindi rin alam ni Ziren ang isasagot. It's a hunch. Gusto ni Ziren na umalis si Azen dito, dahil hindi naligtas dito. At ang mga katrabaho ni Azen ay uubusan na ng oras, at ang kanyang kamay ay nagsimulang gumalaw ng hindi normal at hindi niya mapigilan ito. Sinabihan ni Ziren si Azen na umalis dito, hindi na ito ligtas dito. Tapos hinawakan niya yung kamay ni Azen. Sinusubukan niyang pilitin siyang umalis sa lugar na ito. Binawi ni Azen ang kamay niya. Galit na tanong niya, bakit ako dapat umalis? Ano nga ba ang panganib? Sa puntong ito, hindi alam ni Ziren ang isasagot. Ngunit ang kanyang sariling instinct ay nakakaramdam ng panganib. At sinabihan si Azen na maniwala sa kanya, kahit ngayon lang. Napatingin si Azen sa mukha niyang nag-aalala. Bagaman ito ay biglaan at hindi ka panipaniwala. Pinili niyang maniwala kay Ziren. Pagkatapos ay nagmaneho ang dalawa sa isang desyerto na lokasyon. Nagbakasyon si Azen ng ilang araw mula sa institute dahil sa dinahilan niyang siya ay may sakit. Nakahinga ng maluwag si Ziren. Sa puntong ito, inilabas ni Azen ang test report ng dugo ni Ziren. Wala itong ipinapakitang abnormal, katulad lang ng isang normal na tao. Sa pagtingin sa ulat ng test, si Azen ay nasa malalim na pag-iisip. Dagdagan pa ito ng kanyang walang malay na komento tungkol sa pagsira sa sangkatauhan at mahiwagang kapangyarihan ng hayop. Palagi nitong nararamdaman na siya ay isang banta sa sangkatauhan. Masyadong maraming misteryo sa kanya, pero nagtitiwala pa rin siya kay Ziren. Tapos biglang nagtanong si Azen kay Ziren, "Do you like me?" Hindi nagdalawang isip si Ziren na sumagot, "Oh." Then Azen asked, "So gusto mo din ba ang iba?" Ang mga mata niya ay naging klaro at tumahimik si Ziren. Nagpapahiwatig ng kaunting na siya ay nag-iisip para sa iba, ngunit di na nagpaligoy-ligoy pa si Azen at prangkahang sinabi, "Kinasusuklaman mo ba ang ibang tao?" At pagkatapos ay lumabas silang dalawa sa sasakyan, na gustong itama ni Azen ang antisocial behavior ni Ziren sa mga tao. Sigurado siyang may nangyari kay Ziren bago ito mawala sa alaala niya, kaya kinasusuklaman niya ang mga tao. Ngunit sinasabi ni Azen na kinasusuklaman niya ang mga tao kung minsan. Ang mga mortgage, mga pautang sa kotse, at iba pa is just a pain in the ass. Pero lilipas din yan. Mukhang hindi nakikinig si Ziren sa sinasabi niya. Pero yun ang pinagtataka ni Azen. Bakit ako lang ang gusto mo? Hindi sumagot si Ziren. Pero dinala siya sa tabi ng dagat. At tinuro ng daliri ang walang katapusang dagat. At si Chief Anko, na nagising sa ospital. Biglang, binupa niya ang dugo ang bibig. Hindi niya mapigilan at kinagat niya ang kamay ng doktor. Sa sobrang sakit, ang doktor ay napasigaw sa kanya, at tinanong kung ano ang problema niya. At doon lang bumalik sa katinuan si Chief Anko. Nagsusori lang siya. Natatakot ang doktor na baka kagatin siya ulit. Tumalikod at nagmura at lumakad palayo. Hindi niya alam kung anong meron sa kanya. Nakatingin sa daliring kinagat ni Steel, iniisip muli ang ulat ng doktor na normal ang kanyang mga pisikal na pagsusuri.
Napagtanto niya na ito ay kagagawan ito ni Steel, ang mga nangyayari sa kanya. Tila kinakain ni Steel ang kanyang kamalayan ng paunti-unti, at na natatakot siya na sa panahong ito at oras, ang mga teknolohiyang pamamaraan na magagamit ng sangkatauhan, ay imposibleng talaga na matukoy ang isang nilalang tulad ni Steel. Kinailangan niyang bumalik sa Institute para malaman kung ano ang mali sa kanya. At sa loob ng Institute, si Lian, na nakalmot ni Chief Anke, ay natutulog pa. Isang lamok ang lumilipad patungo sa kanya. Ito ay sumisipsip ng kanyang dugo ng buong sigla, at nang makontento, ay lumipad ang lamok na sumipsip ng dugo. At ang lamok na ito ay tumatanggap ng hudyat ng pag-uutos. Ito ay galing sa kaisipan ni Steel. Lipulin ang sangkatauhan. Isa itong lamok na may virus na mala-zombie. Sa kagat nito at sa paghahatid ng contact sa tao, ang bilang ng mga nahawaang tao ay umabot na sa 289. At ang bilang ay patuloy na tumataas. At ang pinagmulan ng lahat ng virus na ito ay isang nilalang na tinatawag na Steel. It's parasitizing its creator. Si Chief An ay nagsisilbing parasitic carrier para kay Steel. Napagtanto niyang nasa symbiotic na relasyon na niya si Steel. Wala pang isang araw. Sa pamamagitan ng neural network ni Steel, nararamdaman niya na ang bilang ng mga nahawaang tao ay umabot na sa 280,000 sa buong mundo. At nararamdaman niya, kaya niyang kontrolin ang kaisipan ng sinumang nahawaan ng virus. Nagagawa niya ang anumang gusto niya. Pinangalanan niya itong thread manipulation virus, na parang naglalaro ng puppet, na parang Diyos, ang kapangyarihan ng buhay at kamatayan ng sangkatauhan. Ito ay mapanganib para sa sangkatauhan. At may dalawang pagpipilian sa harap niya. A ay ang plano upang iligtas ang sangkatauhan. Ang B ay ang pagpuksa sa sangkatauhan. Sa kabilang bahagi ng dagat, ginagamit ni Ziren ang kanyang biotic sense para ikalat ang mga isda sa dagat. Pagkatapos ay ginagamit ni Ziren ang kapangyarihan ng kalikasan upang kontrolin ang ibabaw ng dagat. Bagamat scientist si Aizen, pero nalaglag ang panga niya dahil sa nakitang nasa harapan niya. Ito ay lampas sa siyentipikong pagpapaliwanag. Ang dagat ay nasa ilalim ng kontrol ni Ziren, na lumilikha ng malalaking buhawi. Parang haligi ng tubig, hindi niya talaga akalain na kayang manipulahin ni Ziren ang kalikasan. Tapos tinanong siya ni Ziren kung gusto niyang sumakay. Si Aizen ay nakatitig sa kawalan, hindi man lang maintindihan. Bago pa siya makapag-react ay pinasakay siya ni Ziren sa alon. Habang nagpapatuloy na mabilis na gumagalaw patungo sa malayo, sinabi ni Ziren na huwag matakot. Walang dapat ikatakot. Dahil nandito ako, ang lupa, ang tubig, at maging ang hangin. Lahat ito ay nasa ilalim ng aking kontrol. Sinabi niya kay Aizen na damahin ang kagandahan ng mundo gamit ang kanyang puso, at kaya siya lang ang gusto ni Ziren. Sa tingin niya ay kasing ganda ng kalikasan si Aizen. Dahil sa isip niya, si Aizen ay parang babaeng laging nagbibigay ng init sa kanya. Sa sandaling yon, unti-unting namumukadkad ang ngiti ni Aizen. Habang nararamdaman ang kagandahan ng lahat, isinisigaw ang kanyang hiling patungo sa paglubog ng araw. Ngumiti si Ziren sa unang pagkakataon sa loob ng daan-daang milyong taon. Hindi naman siguro masamang bagay para sa kanya ang pagkawala ng memorya. Ngunit hindi na mauulit ang ganoong kagandang tanawin. Kinagabihan, dumating ang dalawa sa isang isla. Pakiramdam ni Aizen ay mapanganib sa mga tao ang kapangyarihan at presensya ni Ziren. Parang nuclear bomb. At si Aizen ay parang ilaw na ngayon kay Ziren. Si Aizen ay naging parang switch din siya para kay Ziren. Para sirain ang sangkatauhan sa hinaharap. Ngunit handa na ngayon si Ziren na bantayan ang mundong pinapahalagahan niya para sa kanya. Ngunit kapag nawala ang liwanag na yon, ang sangkatauhan pagkatapos ay haharapin ng dalawang nakakatakot na nilalang sa ibabaw ng mundo. At sa loob ng Institute, si Chief Anko, na ang isip ay naapektuhan ni Steel, ay hindi maintindihan kung bakit ibinigay ng Diyos sa kanyang sarili ang kapangyarihan ng buhay at kamatayan ng sangkatauhan. Nang makita niya ang balita tungkol sa mga bansang nagpapatupad ng lahat ng uri ng hindi makatuwiran na mga patakaran, tahimik itong nagsasagawa ng kanyang hakbang sa buong mundo. At ang aktwal na mga benepisyaryo ng lahat ng hindi makatuwirang patakarang ito ay ang matataas at makapangyarihang mga politiko at negosyante. Ang mayayaman ay lalong yumayaman. Ang mahihirap ay lalo lamang maghihirap, hanggang sa sila ay mamatay. Napakarumi at makasariling lipunan ng tao.
Napagtanto niya na ito ay ang kanyang tadhana. Sa tingin niya, ito ang paraan ng Diyos sa paggawa ng mas mabuting mundo para sa kanyang sarili. Hanggat ang bilang ng mga nahawaang tao ay patuloy na dumadami, maaari niyang manipulahin ang pag-iisip ng tao sa pagpindot ng isang daliri kung gusto niya. Ang mag-trigger ng ika-4 na digmaang pandaigdig ng sangkatauhan, habang nagmamasid sa mga tao na nagpapatayan. Napakagandang tanawin yon. Ito ang magiging katapusan ng sangkatauhan. Babalik ang Earth sa panahong wala pang tao. Isang nilalang na kayang manipulahin ang lahat. Ito ay magiging banal. Napakagandang eksena yon. Iniisip ng lalaking ito na isa siyang Diyos. Ang kapangyarihan ng buhay at kamatayan ng sangkatauhan. Kinokontrol niya ang kaisipan ng 280,000 tao sa buong mundo na may neurovirus. At ang bilang ng mga nahawaang tao ay patuloy na tumataas. Noong tinatamasa niya ang kanyang makadiyos na mga karapatan, isang figura ang lumitaw na galing kung saan sa kanyang harapan. Nagtatanong si Chief Angko kung, "Sino ka ba?" "Ang pangalan ko ay Liziren. Nandito ako para sirain ka." Natigilan si Chief Angko sa narinig na nangliliit ang kanyang mga piyopil ng mata. Ang mga mata ay kumikinang na pula at sumisitsit. Habang nahuhulog ang salamin, ang kanyang kamalayan ay unti-unting inaabot ng neuroviral na nilalang na si Steel. "Nararamdaman ko na ikaw at ako ay umiiral para sa parehong layunin. Bakit mo ako sinusubukang patayin?" 5 minuto ang nakalipas. Ang lamok na kontrolado ni Steel na may virus ay kamuntik ng makagat kay Asen. Muntikang mawala na naman sa kanya ang taong lubos na pinapahalagahan niya. At kaya naman dumating si Ziren para patayin siya. Dahil delikado ang presensya mo sa kanya. Tumigil sa pagsasalita si Ziren at pinakawalan ang lahat ng kanyang kapangyarihan. Ang aura ng pagpatay. Ngunit si Steel ay walang takot. Tapos hinawakan niya yung kamay niya. Ang mga taong kontrolado ng Steel Cell Virus ay parang mga zombie na sumusugod sa gate para makarating sa kay Ziren. Ngayon lahat ng tao ay maaaring maging sandata ko. Gusto mo akong patayin? Nagbibiro ka ba? Ako na ngayon ang Diyos ng mundong ito. Ngunit hindi man lang hinintay ni Ziren na matapos ang kanyang pangungusap at dumiretso sa kanya. Ikaw ay talagang mahinang Diyos. Hinawakan ni Ziren ang kwelyo niya. At tinangay siya ng mas mataas at mas mataas sa langit. Lumipad palayo sa lungsod. Isang napakalaking impact ang nagpapalipad sa kanya sa kanayunan. Malakas na impact sa isang matigas na bato. Agad na naging dahilan ng pagluwa niya ng dugo mula sa kanyang bibig. Ngunit makalipas ang ilang segundo, tinulungan siya ng regenerative cells ni Steel na makabawi mula sa kanyang mga pinsala. At ayon lumapit si Ziren sa kanya. Naisip ni Ziren na kakaiba kung bakit hindi siya pwedeng mamatay. Kung ganoon, hinahayaan siya ni Ziren na tamasahin ang kasukdulan na marahas na mga pamamaraan. Hindi ka namamatay sa isang suntok lang. Kung gayon pagkatapos ng isang suntok damihan pa natin ang mga suntok. Kahit na matanggal ang ngipin ni Steel sa harapan ni Ziren. Hindi pa rin siya humihinto kahit binugbog na ang ulo at namamaga at lumubo ang mukha. Mabilis din gumagaling ang mga nasugatan na bahagi kasama ang mga regenerative cells. Isang set ng pinsala. Nagtataka si Ziren kung bakit hindi papatay ang lalaking ito. Nakatingin lang ang dalawa na walang ini. Hindi kita matatalo pero hindi mo rin ako mapapatay. Hinawakan siya ni Ziren sa lig gamit ang isang kamay at tinanong siya. Ano ang kailangan para patayin ka? Nang sa wakas ay nagsimulang lumaban si Steel. Sinusubukan nitong ipasok ang mga selula ng virus sa katawan ni Ziren. Ngunit hindi ito gumagana. At tinanong siya ni Ziren, parang tanga ka. Bakit mo pinipisil ang kamay ko? Binitawan ni Steel ang kanyang mga kamay. Sabay-sabay na sumugod ang hindi mabilang na mga ibon at hayop. Ang pagmamanipula sa lahat ng buhay ay malapit ng kuyugin si Ziren. Napangiti si Ziren dito. Ang isang paa ng kanyang paa ay agad na bumagsak sa lupa. Ang malakas na vibration ang nagpabagsak sa lahat ng sumasalakay na mga hayop sa lupa. Isang kaswal na paghagis ang nagpalipad kay Steel sa air. Pinagana ni Ziren ang kakayahang tumalon ng isang kangaroo at antelope. Buong lakas na tumalon kay Steel. Isang malakas na dragon punch sa kanyang midsection. Napakalaking pag-atake kaya nawalan ng malay si Steel.
Ang mga walang kontrol na hayop ay tumatakas. Si Steel ay bumagsak sa lupa, dahan-dahang nagkamalay. Ang sugat na ito ay hindi kayang ayusin ng mga regenerative cells. Dapat makahanap ng bagong host. Tinitingnan ni Steel si Ziren na naghihingalo. Baka sa mga mata niya ang takot. Noon lang niya lubos na napagtanto. There's absolutely no way to win in front of him. Siya ang demonyo. Bigla niyang naalala ang babaeng sobrang protective si Ziren kanina. Sa kabila ng suntok sa katawan ni Ziren, kahit nabalot ng dugo, hindi niya maiwasang matawa, dahil nalaman niya kung ano ang kahinaan ni Ziren. Kinokontrol ni Steel ang isang kawan ng mga uwak na lumilipad patungo sa kanya, at hinayaan ng mga uwak na pagfestahan siya. Isang eksenang nakakabaliw kaya napalingon si Ziren. Sa reaksyon, napagtanto ni Ziren na may mali. Pilit niyang pinipigilan ang mga uwak sa pagkain, ngunit huli na ang lahat. Napagtanto niya na ang hininga ni Steel na sana kay Chief Ankaw ay tuluyan ng naglaho. Sa isang segundo, ang hininga ng masamang nilalang ay nasa hangin na. Lumalabas na hindi sinusubukang patayin ni Steel ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagpapabaya sa pagkain sa kanya ng mga uwak. Sa halip, inililipat niya ang kanyang katawan upang gawing carrier ng parasitiko ang mga uwak. Upang makaalis si Steel sa katawan ni Chief Ankaw, si Chief Ankaw ay unti-unti na numbalik ang kamalayan niya bilang tao. At sinabi na pigilan mo si Steel kay Ziren at humingi sa kanya ng isang bagay na napakahalaga. May isang folder sa aking computer na magliligtas sa sangkatauhan. Ngunit hindi siya narinig ni Ziren. Tumalikod siya at tumakbo. Alam na alam niya kung ano ang hinahabol ni Steel. Kailangan niyang makabalik ng mabilis sa coffee shop ngayon. Pa-comment po sa baba na yes kung nais nyo po ipagpatuloy ang sharing ito, at salamat po sa patuloy na pagtangkilik sa Zine Anime Tagalog Recap. Please don't forget to like and comment down below, and pa-subscribe po and pa-hit din po ng notification bell for more update. Salamat po at magandang araw sa inyong lahat.